Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome muli sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ng Article 1239. This article na to, dinidiscuss ang tungkol sa who must make the payment. Sino nga bang pwede magbayad sa isang obligation? At anong meron dapat kay debtor para yung payment niya ay maging valid? Ano nga ba? O ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1239. In obligations to give, payment made by one who does not have the free disposal of the thing due and capacity to alienate it shall not be valid, without prejudice to the provisions of Article 1427 under the title on natural obligations. So dito sa article na 'to, dinidiscuss pa din yung tungkol sa payment as extinguishment of obligation, pero sinasabi dito kung ano dapat ang meron kay debtor para maging valid yung payment niya. So what does the debtor must possess? Okay? So what should debtor possess? Yan. Pero bago yun, tungkol din naman 'tong 1239 sa kung sinong pwede magbayad. So, sino ba ang pwedeng magbayad? Who must make the payment or who may make the payment. Yan. May dalawa kasing pwedeng magbayad ng isang obligation. Hindi, syempre yung may utang, si debtor or kaya naman si third person. Yung third person, depende na yan, ano? So, na-discuss natin yan sa 1236 at saka 1237. Tsaka na-discuss na rin natin dun yung tungkol sa 1238, no? Tungkol sa donation. So, isama na rin natin yung 1238. Ito tungkol sa donation. Pero dito sa 1239, focus tayo sa debtor. Okay? Yan. Ngayon, balik tayo dito. Ano bang meron dapat si debtor bukod sa pambayad siyempre? Ano dapat ang merong pino-possess si debtor para maging valid yung payment niya? So may dalawa 'no, sinasabi dito, meron dapat siyang free disposal of the thing due at saka meron siyang capacity to alienate. Kasi sabi daw 'pag yung nagbayad ay walang free disposal of the thing at wala siyang capacity to alienate, hindi valid yung payment. So therefore, the debtor must have, free disposal of the thing, due, kung ano yung napag-usapan, okay, at saka capacity to alienate. So unahin muna natin 'to. Ano ibig sabihin ng free disposal of the thing? Dapat meron siyang ano, right dun sa object na yun at meron siyang claim or walang iba nagke-claim, okey? Para masabi nating wala siyang free disposal, 'pag merong third person na umaangkin or merong karapatan din or may claim din, may karapatang mag-claim or ma-retain yung thing, okey? So, no third person. Para magkaroon ka ng free disposal, no third person has a right of claim or retain the thing due. Yan. Kumbaga, walang ibang may karapatan na claim nung object na napag-usapan ninyo. For example, kung sakaling si debtor may utang kay creditor tapos sinangla niya yung isang object na yun, okay? Let's say, sasakyan. Tapos yung sasakyan, ibinayad niya rin dun sa isa pang third person, okay? Ngayon, yung payment sa third person is not considered valid kasi walang free disposal of the thing due si debtor dun sa sasakyan na pinambayad niya kay third person. Ulitin natin yun, Example, si D or si debtor may utang kay C. Let's say 100,000. So, ang ginawa bilang security, si creditor nag-require ng mortgage or sangla or collateral yung sasakyan, okey? Ngayon yung sasakyan ginamit niyang pambayad, okey? So, si D, itong sasakyan niya ginamit niyang pambayad kay T, okey? Yan yung sasakyan. Ngayon, masasabi ba nating valid yung payment kay T? So therefore, yung payment kay T is not considered valid
kasi walang free disposal si debtor dun sa object. So, no free disposal dahil may claim or may right of claim or retain si creditor dun sa sasakyan kasi naka-collateral siya. Yan. So, walang ibang third person dapat ang may karapatang mag-claim dun sa object na ginamit pambayad dun sa isang obligation. Okay? So, gets tayo dun. Pangalawa, dapat si debtor ay merong capacity to alienate. Okay? Alin? Yung siyempre yung thing due. May capacity siyang ipambayad yon. Ibig sabihin, may kakayanan siyang, magmay-ari at ipambayad din naman yung, object na subject ng ating obligation. Okay. Ibig sabihin, hindi valid yung payment kapag siya ay nanggaling sa isang minor, sa isang insane person or demented person or deaf and mute na hindi marunong magsulat. So, any payment from them ay hindi valid kasi wala silang right or wala silang capacity, I mean, wala silang kapasidad, okey? So, kapag si creditor tumanggap ng bayad sa kanila, okey? Kapag si creditor tumanggap ng bayad mula sa mga walang kapasidad na magbayad, di yung guardian nung incapacitated person na yun or yung mismong incapacitated person, puwede niyang ma-recover yung payment 'pag meron na siyang capacity. Ibig sabihin 'pag dumating na siya sa, legal age. Yun yung sinasabi sa Article 1427. Sabi sa Article 1427 which is based on this old civil code, okey, luma. Kasi sa lumang civil code ang minor kasi hanggang 20. Okay, sinasabi kasi dito na 18 hanggang 20 is considered minor, okay. 'Yan. Sabi dun, when a minor between 18 and 21 years of age na nakipagkontrata without the consent ng kanilang parent ay kusang-loob na nagbayad ng pera or nag-deliver ng isang object para sa fulfillment ng isang obligation, hindi niya mare-recover yun mula kay creditor na ginastos or ginamit in good faith, okay. So, yun yung sinasabi sa natural obligation. Sa natural obligation kasi, hindi siya legally enforceable sa court, pero kapag ang isang person voluntarily nagbayad, hindi niya na yun mare-recover pabalik. Kung sakaling may obligation kasi natural namang may obligation, eh. Kumbaga, tapos nagbayad siya, hindi niya na yun mare-recover kasi natural obligation yun. Yung sinasabi sa Article 1427, ang minor is considered to be 18 to 20 or below 21. Kasi ang majority age is 21 dati, okey? 'Yan. Tapos sa 1427, walang consent. So, nakipagkontrata si minor na walang consent ng parent or guardian. So, no consent from parent or guardian. So, yun yung sinasabi sa Article 1427, 'yan. Anong nangyari? So, dahil walang consent, yung contract will become voidable, okey? Voidable contract, 'yan. Kasi nakalagay dito, without prejudice to the provisions of Article 1427 and under the title on national obligations. So, again, kapag si minor voluntarily nagbayad ng kanyang utang, okey, under dun sa contract na yun, tapos ginastos na nung creditor na hindi niya alam na siya ay menor de edad or without knowing there's a legal defect, si minor ay hindi na makakapag-demand ng ibalik yung pera dahil siya ay menor de edad, okey? So, in effect ang mangyayari diyan, ano magiging effect niyan, okey, minor cannot recover payment, 'yan. Basta provided si creditor or si obligee, okey, spent or consumed in good faith. Meaning to say, wala siyang idea dun sa legal defect nung contract, okey? 'Yan. Pero kasi 'di na 'to nag-a-apply, dahil binaba na yung age. Dati ang majority age is 21, ngayon 18 na 'di ba sa bagong civil code. Halimbawa, bigyan natin ng example,
let's say si Ana, 19 years old, bumili siya ng laptop, utang, let's say 30,000, okey? So, si Ana bumili ng laptop, okey, mula sa isang shop, okey, laptop worth 30,000, utang, okey, credit, 'yon credit, 'yan, okey? So, later si Ana nagbayad, binayaran niya yung 30,000, okey? Tapos si seller, ginamit nila yung perang pambili, okey, or pambayad dun sa supplier niya. Kasi akala niya valid naman yung payment. Later na-realize ni Ana na voidable yung contract kasi wala pala siyang parents consent. Ngayon hinihingi niya yung ano, yung 30,000. Sabi ni Ana, "Ay ako po pala ay minor, okey, kasi 19 po pala ako under the old civil code." Sabi ni ano, "Ay naku naipambili na po namin, akala po naman namin kayo 20, I mean hindi po kayo minor." So under Article 1427, she cannot recover the money because voluntary siyang nagbayad, tapos si seller ginastos niya yung pera in good faith, okey? Bakit ginagawa 'to ng batas or bakit sinasabi ng batas? Para maprotektahan yung mga recipients na good faith naman, okey? Kung merong isang taong voluntary nag-fulfill ng kanyang obligation at yung isang party ay nag-rely dun sa performance na yun, unfair naman na pilitin mo silang ibalik na hindi na nila hawak or nagastos na nila, okey? So, 'yan, nung naisabatas kasi yung civil code, ang majority nga is, age is 21. Ngayon however ngayon sa Pilipinas, ang age of majority is 18 dahil sa mga legislation. So therefore, napakaliit na ng application ng Article 1427 ngayon dahil 18 years old na nga ang legal age. Kaya hindi na kailangan ng parental consent para makipagkontrata ang 18 years old, okey? So, parang medyo obsolete na rin naman yung Article 1427. So, gano'n pa man sinasabi dito na dapat yung Article 1239 is without prejudice to the provisions of Article 1427. Okey? So, yun. Again, ang Article 1239 is tungkol sa sino ang dapat magbayad or sinong puwedeng magbayad. So, puwedeng si debtor, puwedeng si third person. Kung si debtor ang magbabayad, dapat meron siyang free disposal of the thing due, meaning walang ibang third person ang nag-aangkin nung ipambabayad niya, kung ano yung subject ng obligation or object na yun. Pangalawa, meron dapat siyang capacity to alienate it, meaning meron siyang kapasidad na angkinin or ipambayad or pagmay-arian nung property-ng ipambabayad niya. Okey? So, dito nagtatapos yung Article 1239. I hope meron akong nadagdag na bagong learning na magagamit ninyo sa inyong mga klase. Kung medyo may part kang hindi naintindihan, ulitin yung lecture natin, I'm sure makukuha mo rin 'yan. Tapos pa-like na rin, pa-share, tsaka pa-subscribe, and then pa-share na rin sa inyong mga klase, baka sakaling makatulong tayo. Salamat! Laging sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Ba-bye.